Hello mga kapatid sa Panginoon. Isa pong mabiyayang umagang muli na tayo po ay narito na kung saan ay magkasama-sama po tayo muling magkakaroon ng pagbubulay-bulay sa umaga. Isang mabuting bagay na tayo po ay sanay o hindi lamang po sa sabihin nating habit na natin yung pagising sa umaga at magbulay-bulay, kundi sa atin pong pagbubulay-bulay, ito po ay isang bagay na ginagawa po ng isang anak ng Diyos na mayroon pong relasyon sa kaniyang Ama. Kaya kinasasabi ka natin ang pagising pa lang sa umaga ay naroon na ang atin pong paghahanap ng kalinga, paghahanap ng pagmamahal, pagkakaroon ng isang relasyon na kung saan ay naghahangad na makausap ang kaniyang Ama. So mga mahal kong kapatid sa Panginoon, atin pong hilingin ang patnubay ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa atin pong pagbubulay-bulay ngayong umaga, Marso 31, ang huling araw ng Marso, at tayo po ipapasok na sa April. So praise the Lord, dahil tunay na napakabilis ng araw kung paano ang Diyos ay tunay ngang matapat sa mga nagdaang panahon sa buhay natin. Tayo pong lahat ay tumulog sa Panginoon sa panalangin. O aming Ama, narito po ang inyong mga anak. Tunay na kami nagpapasalamat sa pagkakaloob sa amin ng mahimbing na pagtulog. Salamat o Diyos sa biyayang ito na iyong ipinagkaloob sa amin, na kami ay nakapagpahinga at tunay na muling na-renew yung aming strength, physical. And today, O Lord, na kami nagising, nais namin munang makipag-usap sa iyo at patuloy, O Diyos, na magpasalamat sa mga biyayang iyong ipinagkaloob sa amin. Panginoon, sa umagang ito, patawarin mo kami kung kami man ay mayroong pagkukulang, kasalanan na nagawa, na hindi nagbigay ng kaluwalhatian o kalikuran sa iyong banal. Sa umagang ito, O Diyos, hinihiling ko po na tunay na ang inyong lingkod ay maging dalduyan ng inyong pagpapala. Tunay, Panginoon, gamitin nga po ninyo ako bilang inyong bibig sa mga anak ninyo sa umagang ito. O banal na Espiritu, kayo po ang patuloy na magsalita at magbigay ng direksyon, gabay, kalakasan sa bawat isa sa amin. Salamat po, Ama. Sa inyo po ang kaluwalhatian, ang pasasalamat, at higit sa lahat ang pinakamataas na pagsamba. Amen. Ang atin pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan natin sa Psalms 91. At ito po ay pinamagatan kong The Secret Place. Psalms 91 verses 1 and 2. Papasahin ko po ito sa dalawang salin. Una ay sa Amplified Version at pangalawa ay sa Mabuting Balita, Biblia. He who dwells in the secret place of the Most High shall remain stable and fixed under the shadow of the Almighty, whose power no foe can withstand. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, on Him I lean and rely, and in Him
I confidently trust. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa Kanya, Panginoon, buog ka't tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Pagpalain ng Panginoon ang Kaniyang salita na atin pong pagsasaluhan sa umagang ito. Sa mga susunod pong mga araw, mga mahal kong kapatid sa Panginoon, ay atin pong titingnan ang aklat ng mga awit sa talatang o sa chapter 91. At ito'y titingnan natin sa bahagi ng bersyon ng Amplified Version ng Bible. Kailangan po nating makita mula sa aklat ng mga awit yung proteksyon ng ating Panginoong Diyos personally sa bawat isa sa atin. Personal sa bawat isa sa atin. Bagamat i-generalize natin, pero ang hinahabol po natin dito ngayong umaga ay yung mismong maramdaman mo, mismong maunawaan mo na ang Diyos ay nakikipag-usap sa iyo personal. At kung saan ay sa pagbabasa natin ng Psalms 91 verses 1 and 2 ay makita natin yung relevant, yung kahalagahan nito sa ating sitwasyon sa pangkasalukuyan. We can grab a hold of these sounds and i-compass natin ngayon ito. Idideklara natin ngayon ito sa ating pamilya at sa ating sarili. Mula dito sa verse 1, makikita po natin ang katotohanan na sinasabi niya na siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Right from the verse 1, we see where we need to stay if we want to be saved. Ikaw ba ay nangangailangan o nagnanais na ikaw ay maligtas o magkaroon ng kaligtasan? Sabi nga po sa construction, safety first. Alala ko nung ako ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Yan po yung lagi mong makikita sa bawat sign, nakapaskel, safety first. At kapag nabasa namin yung salitang safety first, kailangan lagi itong nakalagay sa isip. Ano man ang ginagawa namin, o anuman ang gagawin namin, dapat lagi namin iniisip yung aming kaligtasan. Kaya kung i-apply natin ito sa buhay ng isang mananampalataya na safety first, ang maaari po nating bigyan ng tinatawag na aksyon ay yung maisip natin na saan ba ako dapat pumunta upang masabi ko sa aking sarili na ako nga ay saved. At maliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan, we need to stay in that secret place in order to be safe. Kung naghahangad ka ng pagkupkup ng kataas-taasan
Ang sinasabi ng banal na kasulatan, go to that secret place. And that secret place can be found sa ating Panginoong Diyos. We need to stay in that secret place, so close to the Father. Nang sabi ng banal na kasulatan, we are in His shadow. Nandun siya, o nandun ka, nandun tayo sa kaniyang lilim o anino. Siguro naman kung ipipicture natin yung anino, wala pong malayong anino. Kapag ikaw ay tumayo, yung anino mo nasa tabi mo. At kung ikaw ay sisilong sa lilim ng anino ng Diyos, ibig sabihin, very close. Amen po ba? So, nasa tabi tayo mismo ng ating Panginoong Diyos. And that is where no foe can defeat us. Because no foe can withstand His power. Kapag tayo po ay nasa tabi ng ating Panginoong Diyos, kapag tayo po ay nasa secret place ng ating Panginoong Diyos, hindi ho tayo pwedeng galawin o saktan ng kaaway. Dahil ang katotohanan, sabi nga sa Bible, hindi niya kayang manatili sa presensya ng Diyos. He cannot withstand the power of God. Tingnan natin kung ano ang mangyari o mangyayari kung tayo po ay mananatiling nasa proteksyon o nasa secret place ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi ng banal na kasulatan, we are stable and fixed. At nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa Kanya, Panginoon, muugkat tahanan. Ang ating buhay, mga mahal kong kapatid sa Panginoon, kapag ikaw po ay nasa piling ng Diyos o nasa tabi ng ating Panginoong Diyos, yung buhay ho natin mapapansin ninyo consistent. Pastor, anong ibig sabihin mong consistent? Pag sinabi pa ng consistent, ito po ay nagpapatuloy. Nagpapatuloy sa kabila ng anumang nangyayari sa buhay niya. Positibo man ito o negatibo, consistent siya. Na kung saan ay hindi siya naapektuhan ng kaniyang paligid. Hindi siya naapektuhan ng anumang mga nangyayari sa kaniyang paligid. Nananatili siyang nakatayo, malakas, at patuloy na nagbibigay ng kalakasan sa iba. We do not have days of ups and downs. We stay steady on the rock. Kapag ikaw ay nasa tabi ng Diyos, sinasabi nga ng banal na kasulatan, parang ikaw ay nasa lilim ng kanyang shadow. At ang iba pang ang picture ay ito yung sinasabi ni Apostol Pedro, na kung saan ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ikaw, Pedro, sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia. Parang iba yung konteksto, pero ang katotohanan, ito ay isang paglalarawan o isang picture na ang isang anak ng Diyos na nasa tabi ng Diyos, nasa lilim ng proteksyon o secret place ng ating Panginoong Diyos, ay naroon siya sa isang malaking bato habang siya'y maliit na bato. Kaya nga, kahit na mayroong bagyo, kahit na mayroong unos, dahil sa ikaw ay nakasilong doon sa malaking bato,
Hindi ka pwedeng galawin o anuhin ng dyablo o ng kaaway. Kaya nga sabi ng Bible, even the gate of Hades cannot prevail against it. Actually, kung ituturo ko po sa inyo yung paglalarawan o picture ng salitang yun, napakaganda ng picture na yun. At bibigyan ko kayo ng halimbawa. Kailan ho ba kayo nakakita na ang pintuan o ang gate ang lumalapit sa tao? Meron po bang gano'n na pintuan? Wala po, di ba? Pero ang sabi ng Bible, even the gates of Hades cannot prevail against it. So ang picture po na ipinapakita ay ikaw yung lumalapit sa gate. At kapag ikaw yung lumalapit sa gate, ang sabi doon, kahit ikaw yung lumapit sa gate ay hindi ka kayang talunin ng gate. Dahil ikaw ay ginakay Kristo. Dahil ikaw ay nasa makapangyarihang kamay ng Panginoong Kristo. Kaya ang sabi doon, even the gates of Hades cannot prevail against it. Sa isang mananampalataya na pinipiling sumilong sa kapangyarihan ng ating Panginoon, anuman ang sitwasyon sa paligid ay hindi siya pwedeng galawin o hindi siya matatalo sapagkat siya'y nasa Diyos. Kaya ang Kristiyano po, sa ating kapanahunan sa ngayon, dapat po hindi tayo defensive. Dapat po offensive tayo. Tayo yung lumalaban. Tayo yung nangwawasak. Tayo yung sumisira sa mga gawa ng kaaway. At for your information, ang pandemyang ito ay gawa ng kaaway at kailangan natin itong wasakin sa pangalan ni Jesus. At yan nga po yung preaching ko po. We really need to pray and fast in order to destroy the works of the enemy. We are not affected by all that goes on around us. Hindi ka maapektuhan ng mga nangyayari sa paligid. Sa halip, ikaw ang dapat nakakaapekto sa iyong kapaligiran. Kaya, nasaan po ba ang ating mga sundalo na mga Kristiyano sa pangkasalukuyan? Sa panahon ng pandemyang ito, hindi ko sinasabi po sa inyo na tayo po ay lumabas dyan na hindi nakamask o hindi nag-iingat. Hindi ko po sinasabi yun. Ang sinasabi ko po sa inyo ay baka ang mga mananampalataya sa pangkasalukuyan ngayon ay mga nagtatago at hindi nagpabahagi ng kabutihan, ng biyaya ng Panginoon. Dapat po tayo yung pinagmumula ng kalakasan ng ating kapwa, ng ating mga mahal sa buhay. Bibigay tayo ng lakas at higit sa lahat ay pinagmumulan tayo yung nakakaapekto na kung saan ay winawasak natin ang mga gawa ng kaaway. We affect our surroundings. In preaching, in teaching, and even giving them knowledge about sa pandemic. Tayo yung numero unong nagtuturo sa kanila na ang pandemic na ito ay galing sa kaaway at kinakailangan nating magtiwala sa Diyos sa magitan ng paglalapit ng ating mga sarili sa Panginoon. Pero panahon ito na napakaganda, very vulnerable ang puso ng mga tao sa Diyos. Kaya dapat po tayong magpahayag ng salita ng Diyos. But we need to continually say that God is our refuge and our fortress. Muog, sabi dun sa Bible, muog kat tahanan. So hindi lamang ang ating Panginoong Diyos ay atin pong proteksyon, kundi sabi doon, tahanan natin siya. Saan niya tayo nananahan? Yun po yung secret place. Saan niya po tayo nananahan? Saan niya po tayo nananahan? Stay in that place of safety by remaining close to Him. Huwag mong tingnan yung paligid mo.
Dahil yung realidad ng paligid mo, ang nakikita mo ay negatibo. No? Ganun po. Stay fixed on Him. Manatili na ang iyong mata, ang ating mata, ang ating buhay ay nakapokus sa ating Panginoong Diyos. Sabi nga doon, He is the perfecter of our faith. Wala pong kaaway, walang pagkukulang, walang mga diseases, at walang evil o mga bagay na kung saan ay makakalapit sa atin when we stay so close to Him that His shadow covers you. So ngayong umagang ito, mga mahal kong kapatid sa Panginoon, lean, rely, and put your confident trust in Him. Mahal tayo ng Diyos, mahal ka ng Diyos, at nais ng Diyos ang pinaka-the best para sa iyo. And that's why my confession today, makapagsasabi sa Kanyang Panginoon mo, katahanan, Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. I dwell in the secret place of the Most High. I remain stable and fixed under the shadow of the Almighty, na kung saan ang Kanyang kapangyarihan ay hindi kayang talunin ng kahit na sino paman. Aking idinideklara ngayong umaga, Panginoon, Ikaw ang aking muog, Ikaw ang aking tahanan, Ikaw ang aking Diyos, kung saan ako po ay magre-rely, ipopokus ko ang aking paningin sa iyo, and I'm confidently trust you because pinili ko na manatili at pumunta sa secret place ng aking Panginoong Diyos. Kaya salamat, Panginoon, sapagkat ligtas ako sa iyong piling. Magandang umaga po, mga mahal kong kapatid sa Panginoon. Tayo pong lahat ay magpasalamat at manalangin sa umagang ito. O Diyos na aming sinasamba sa Espiritu at katotohanan, isa pong malaking pasasalamat ang amin pong lubusang maunawaan na Ikaw ang aming buong katahan. At kami, O Diyos, ay tunay na ligtas sa ilalim o sa lilim ng iyong anino. Thank you, Lord, for this truth and assurance na hindi kailanman maaaring galawin ang mga anak mo. Yes, in reality, nariyan, Panginoon, ang mga loss, pandemic, and even iba't ibang mga sitwasyon na nangyayari sa amin paligid. Subalit hindi kami matatakot sapagkat tunay, Panginoon, na Ikaw ang aming Diyos. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy na dalangin ko po na patuloy na pagkalooban mo ng masaganang biyaya ang bawat isa sa amin. And I also pray for those pastors and leaders and believers na mayroon pong karamdaman sa kasalukuyan. And I pray specifically for Pastor Mel De Jesus, Panginoon, Melchor De Jesus, the pastor of Rainhill Baptist Church, and kasalukuyan po siyang nasa Nubali Hospital. Lord, I pray na patuloy na ipagkaloob mo sa kanya ang biyaya, Panginoon, na kagalingan. Even sa family ni Pastor Roger Angyam, Lord, I pray that your healing power, and I pray
In Jesus' name, I destroy any kind of sickness and diseases, and I apply the blood of Jesus to them. In Jesus' name. Lord, salamat po at sa umagang ito, Panginoon, balutin nga po ninyo kami ng inyong banal na dugo at patuloy na nawa hindi kami yung maapektuhan, kundi kami ang makaapekto sa iba. Salamat po, Panginoon. Sa iyo ang kaluwalhatian, ang pasasalamat, at higit sa lahat ang pinakamataas na pagsamba. Magandang umaga pong muli, mga mahal kong kapatid sa Panginoon. Stay safe at hindi lamang yun, huwag nating kalimutan yung pagpalakas ng ating pisikal na katawan. Kung mapapansin niyo po, ang inyong lingkod ay patuloy na on diet and healthy lifestyle. Kumain po tayo ng masusustansyang pagkain like fruits and vegetable. And at the same time, proper exercise. Sa umaga po, mag-exercise tayo, magpainit tayo ng katawan. At siyempre, patuloy na ipagkatiwala natin sa ating palakasin natin ang ating immune system, and higit sa lahat, palakasin natin ang ating spiritual life. So magandang umaga po. At muli, ako po ay nagpapaalala doon sa mga kapatid natin na hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, Shepherd Stop. So mag-subscribe po kayo. Ipopost ko po yung link sa FB, and nang sa gayon ay makapunta po kayo doon. Dahil yung iba pa na hindi nakakasubaybay sa ating pagbubulay-bulay, pwede pong doon nyo masubaybayan dahil ina-upload ko po yung atin pong mga videos. So muli, maraming salamat. I-click nyo po ang aking channel, subscription, para nang sa gayon doon ay magkasama-sama. Maraming salamat. Ingat po tayong lahat. Pagpalain po tayo ng Diyos. Soli Deo Gloria.